how my Spanish life changed me. Grabe, di ako makapaniwala. 4 years na ako nakatira sa Spain. Sobrang bilis ng panahon. Parang, ano nangyari? Parang kailan lang, di ba, pandemic? May Bulilit Kitchen pa ako noon. Kakastart lang ng Happy Lab. Kakastart lang ng podcast ko. 5 years na yung podcast ko, by the way. And 4 years na ako nakatira sa Spain. So, hindi ko siya masink in, and I'm still struggling to accept na parang yun na yung new life ko. Pero feeling ko this year, yung process naging a little bit easier. Kasi life is a process eh. I take my life talagang literally journey talaga. Na may mga days na nasa taas ako, cloud 9, ganyan. May mga days naman na sobrang down ko, as in. Minsan iniisip ko nga iwan ko na kaya to lahat. Pakpak ko nandito away from my family and friends. Tapos, doon ako bumabalik sa why ko. Kasi ini-imagine ko yung life ko sa Spain. Yes, it's my dream life. Pero mag-isa ako. And when I say mag-isa ako, hindi kasama doon yung mga romantic na stuff. I'm talking about yung people na foundation ko. Yung mga friends ko, family ko, teammates ko, yung mga tao na nandun na talaga ever since. Kasi yung romantic relationships naman, parang hindi pa naman final yun hanggang di ka pa kasal, di ba? That's how I take it. For me, feeling ko isang lesson na na-pick up ko sa isang friend ko is, sabi niya, you are technically single hanggang hindi ka pa kasal. So parang dala-dala ko yung lesson na yun from that lady hanggang ngayon. That's why pag nasa romantic relationship ako, parang, yes, I'm with that person, but technically single ako hanggang wala akong suot sa hands ko. How Spain changed me nga? First is, I moved on despite having the love of my life. Nakala ko love of my life ko 4 minutes away from me. For the first time in my life, I faced it and I did not escape it. Na-realize ko doon. Kaya pala natagalan ako mag-move on almost 5 years kasi naka-hold on ako sobra sa memories namin. Hindi nga din siya yun yung sobrang grabe yung hawak ko. Tapos isa pa yung naging challenge ko. Naniniwala naman ako kay God. Pero doon sa department ng buhay kong yun, sobrang grabe yung faith ko doon. So parang yun yung nagpatagal. Kasi parang ako, Lord, isa pang sign, isa pang sign, isa pang sign. Hindi ako nakinig dun sa mga sinabi sa akin ng mga close na tao sa akin. Parang mas panindigan ko pa rin yung nakikita kong signs. In short, yun yung maling example na nakikinig lang ako sa self ko. Kasi I always talk about that. Na you only listen to yourself. May downside din yun. Eto yung naging downside. Nakikinig ako sa sarili ko lang. Sabi ko, ay, bahala kayo dyan. Sarili ko lang yung papakinggan ko. Eto yung gusto ko mangyari. Eto yung gagawin ko. Kaya nga minsan, guys, I will be very honest. Tinatanong ko yung sarili ko, nag-move pa ako sa Spain for myself, for my dreams? Or, meron talaga akong reason behind all these things na in denial ako noon? Hindi ko pa rin siya masagot hanggang ngayon. So, pag nasagot ko na siya, sasabihan ko kayo. Kasi yun nga, journey yung life Gagawa talaga tayo ng mga gantong bagay. Kasi pag gumawa ka ng mga gantong things, yun yung mga memories na, alam niyo yun, parang ikukwento nyo na lang. Sinabi ko naman sa kanya na he means a lot to me and I will always love him. Kasi wala naman talaga masama nangyari sa amin. But life slapped me. Na-realize ko, he is not the one. Maybe nung time na nakilala ko siya, he was the one. Pero ngayon di na. Because I'm a changed person. Feeling ko, yung girl na na-in love sa kanya noon na 5 to 6 years ago, hindi na ako yun. So, hindi na siya yung nag-fit in sa life ko. So, maybe, there are many the ones, depende sa version natin. Yung sa present ko, hindi na siya yung the one. Because I don't like the way he treats me. Ngayon dati, grabe talaga. Sobrang, alam mo yun, para ako naka-high sa love namin. Ngayon, parang di na. Parang ngayon, he's just part of my past. Kasi I faced it. Inupuan ko, iniyakan ko, sinampal ko yung sarili ko, lahat ginawa ko. Lahat pinagdaanan ko. Kaya ngayon, I can tell the story this way na si Miss Angeli, gumagawa din naman ng mga ganyang bagay, diba? Nasiraan din ako ng konting bait sa isang lalaki. Kasi kasama yun Kasi grabe, ano klase naman akong tao kung di ako napaiyak na isang lalaki? Ginawa ko din yun. And ang tagal. Pero siguro, yung good thing na nakuha ko sa experience na yun is, parang na-realize ko who I am. Kung sino talaga ako.
Like, parang yun yung nag-mold sa akin to be the woman I am today. Lahat ng ginawa kong kalokohan, kailangan pala yung life, balance lang. Hindi yung lagi tama, matinong daan. Kailangan minsan, mag-segue ka din, gawa ka ng mga kalokohan on the side. Kasi ang boring na life. Mukha akong ganon. Aaminin ko, mukha akong ganon na lahat ng bagay sa buhay ginagawa ko maayos. Yung sobrang stiff ka. But no, hindi talaga ako ganon. Nag-segue din ako sa journey ko. So next naman is, it's taking me a lot of time to learn Spanish. Not because hindi ako magaling na learner, not because hindi ako nakikinig. Doon minsan hindi ako nakikinig doon sa professor ko. I don't know, parang na-humble ako na hindi ako natututo ng maayos. It may sound very bad, but I'm just being honest. Kasi parang the reason bakit hindi ako natututo is hindi ako focused. Parang hindi ko siya pinaprioritize. Aware naman ako. Pero yung process lang na, alam mo yun, na pwede ka maging hindi okay sa isang bagay. Parang nakaka-humble siya. You're a student. You're learning. And yung pinakamagandang bagay, wala nagtatanong sa akin, kamusta Spanish mo? Kamusta ganito mo? Kamusta ganyan mo? Nobody cares. Kahit putol-putol yung pinagsasabi ko doon, basta makuha ko yung context, nobody is correcting me. Parang napagod ako dun sa rat race na ginagawa ko dito. Kaya pagdating ko doon, parang, ayoko mag-aral ng Spanish na sobrang siseryosohin ko. Gusto ko siya aralin na nag-enjoy ako. So yun yung natutunan ko na pwede pala tayo matuto and gumawa na isang bagay na hindi tayo nagmamadali, na hindi tayo nape-pressure sa questions ng mga tao kasi nobody cares about me sa Spain. Wala nagtatanong sa akin. It's just my life. Parang ganun. So, parang ang nakaka-humble siya, nakaka-relax, alam niyo yun? Parang mas lalo nakakaganda, na kalma ka lang. Diba, inaaral mo yung life, inaaral mo yung way of life ng people, nagiging part of society ka na hindi ka nagmamadali. Dito sa Philippines kasi when I was building my business, feeling ko, minadali ko siya because I was scared, I was under pressure, all the questions that people were asking me, malaking factor nun yung social media. Social media is a great tool. Grabe, yun yung nag-build na buong business ko, life ko, everything that I have today. But it's also very damaging sometimes sa mental health natin. Kasi parang nagkakaroon ka ng mga questions na, am I doing good? Am I enough? Alam niyo yun, yung mga validations, kasi tao lang naman tayo eh. Sometimes even hindi tayo aware, we are seeking validations. Or probably if not we, I'm just gonna talk about myself. I seek validations. Kasi business ko yun eh. Nagmamatter yung engagement ng ganito. Ay, natap ba nito ang clients? Natap ba nito si ganito? Nakita ba to ng gantong client? Nasend ko ba to kay ganito? Ilang likes nito? Ano magiging monthly report nito? So validation yun for me. I do that. And my teammates also do that because kailangan namin yun sa business namin. And siguro, Spain also made me realize na pag nagmamadali ka masyado sa buhay, babalikan mo one day yung life mo, wala ka na talagang maalala. Na parang, nangyari pala to. Paano ko ba to ginawa? So ngayon, yung life ko the last couple of years, naalala ko siya. Kasi I started to live slower. Nagigets ko na yung bakit mabagal sila mabuhay. I started to travel, hindi na kasing grabe nung before. Hindi na ako nagmamadali. I started to stay in places longer. I started to travel like my European friends. Kaya dati nagtataka ako, bakit ka naman magsistay sa Philippines na 2 months? Go around. Yun, ngayon, nagigets ko na. Kasi the slower you travel, or the slower you live your life, mas naalala mo siya. Mas na-enjoy mo siya, mas na-feel mo siya. Kaya ngayon, pag nag-travel ako, hindi na yung 4 days, 3 nights. I try my best to stay in a place ng 1 week. Kasi di ko pa naman kaya gawin yung 2 months ako na sa isang country. Maybe sa susunod, pero right now, hindi ba. Next lesson is, I faced all versions of myself alone. And it made me free from myself. I don't live in my head anymore. Wala na ako sa past, sa mga questions na bakit nawala si gantong client, yung gantong masama sinabi ko sa kakilala ko, yung ganto na nagawa kong mistake, wala na yung mga ganon. Or yung gantong client na hindi nakapagbayad on time, mas may loob ko sa kanya, or bakit gantong choices ginawa ko when I was in love with this person, blah, blah, blah. Wala na ako sa ganon. Parang ngayon, nandito na lang ako. Parang today, dapat grabe yung plano ko sa araw na to. Mag-record ako ng 20 access travel videos,
6 na podcast episodes. Wala. Parang sabi ko, I'm not feeling myself, so I'm just gonna finish ano lang yung kaya kong tapusin. So, naging ganun akong kind of person. So, I've met so many versions of myself na never ko na-meet before. Nung puro business lang yung ginagawa ko. Parang nasa rat race ako with, I don't know, sino. Di ko na nga kilala sino eh. Sino yung ka-race ko. Nung wala na ako maalala because I was living so fast. Ngayon, na sobrang slow. Hindi naman sobra. Slow lang. Wala pa ako sa level na sobrang slow. Maybe soon nandun na ako, pero right now hindi pa. But the goal is bago ako mag-40, nasa super slow life na ako. So ngayon, mas nafe-feel ko na yung mga maliliit na bagay. For example, kunyari na-upgrade ako from business class to first class, talagang dinadamdam ko na siya. Kumukuha ako ng paper doon, sinusulat ko, oh, it's a reminder that expect the unexpected things. Life is great. Tapos tinatago ko siya. Nagkaroon na ako ng time na scrapbook lahat ng trips ko. So yung mga ganyang malilit na bagay. Tapos pag binabalikan ko, parang ang saya. Tinatago ko na lahat ng mga boarding pass ng mga trips ko. Sinusulat na ako ng mga notes. Nagkaroon ako ng oras for these things. Nag-aaral ako paano mag-ayos sa mga flowers, flower arrangements, bookcase. O diba? I don't know if it's normal pag nasa 30 plus ka na or it's just me experiencing it for the first time. And right now, sa sobrang slow na gusto kong life, sobrang pinaprioritize ko yung health ko kasi na-realize ko, parang nothing will matter 10 years from now if I'm not healthy. And I won't be able to, do things if hindi ako 100% healthy, diba? So, that's it. That's why I started to quit slowly yung race so I can focus on what I have right now. And lastly, when I moved to Spain, I lost my access travel. I lost my identity as a traveler. And a lot of things pa. I lost so many things. And yung best thing na nangyari, kahit nawala yun, now, I am way more than those things. Titles, things, travels, my business, my name here in the Philippines. Now, I'm very happy that I'm just Anjali without any titles. Parang, I don't introduce myself anymore. Hi, I'm Anjali of Access Travel. I just tell people, hi, I'm Anjali. That's it. Parang nawala na siya. Siguro, may sense of entitlement din siya, kahit pa paano. At the end of the day, I'm just a human being. Siyempre, pag in-introduce ko yung sarili ko ng gano'n, nare-recall ng mga tayong Access Travel. So, medyo nagkakaroon ko ng VIP pass without, alam niyo yun, saying it. Sinasabi ko to lagi, I'm just a human being. Even I have online presence, even, I have a very reputable business. Hindi ibig sabihin nun, wala akong mga bad sides. And that's my unconscious na bad side. Minsan ginagamit ko yun, parang, hi, I'm Anjali of Access. Or pag may nakakilala sa akin, alam niyo yun, parang, oh, Miss Anjali, dito ka na lang umupo. Pag may nakakita sa immigration, Miss Anjali, fina-follow kita sa TikTok, dito ka na lang. Alam niyo yun yung mga hindi mo naman pinalano, pero parang medyo nagkakaroon ka ng sense of, parang, ay, VIP ako, parang gano'n. Tapos masasanay ka eventually sa gano'n, na parang, siguro ngayon naiintindihan ko na yung mga tao pag sinasabi nila, dati kasi nakaka-encounter ako ng gano'n. Ako si ganito, di mo ako kilala. Ngayon naiintindihan ko na siya, nung na-experience ko siya myself. Kaya minsan parang nag-gets ko, nakaka-relate na ako. Sabi ko, ay, ganito pala yung feeling. Pag kilala ka, may parang VIP pass ka everywhere. So parang nagigets ko na siya, but I also learned to live without those titles. Angelina lang. Because in Spain, I'm no one. And that is okay. Pagdating ko dito naman, parang everywhere I go, may nakakausap ako, may nakakilala sa akin. And both worlds are beautiful. So right now, my task na lang is to find the perfect balance sa both worlds. Dapat hindi ako malungkot sa Spain pag lahat kailangan ko pumila, wala nakakilala sa akin. And ganun din dito. Hindi ako dapat maging parang alam niyo yun, entitled na, oh, I'm from Access Travel. Oh, hindi mo alam ganyan. And dito, dapat pumipila pa din ako. Pag walang table, walang table. Or pag tinawag ako ni ganyan, kilala kita, sumingit ka dito, dapat di ko yun ginagawa, right? So that's all for today's episode. Thank you so much for listening and I'll see you on the next one. Adios! Bye!